Kapag sinabi ng mga Muslim na nandito sila para sakupin, hindi yun biro o palabas, gaya ng sinasabi ng kaliwa. Seryoso sila rito. Pakinggan mo. Assalamualaikum sa inyo lahat. Ngayon nandito tayo sa Alta Valley Park. Nandito tayo para mag-interview ng ilang tao. Kaya may nahanap akong ilang tanong, kapatid. Tungkol doon. Sige, anong mensahe ang gusto mong ibigay sa mga nasa dulong kanan? Ang mensahe na gusto kong ibigay sa mga nasa dulong kanan ay, nandito kami para sakupin ang inyong bansa. Hindi nyo kami mapipigilan. Pwede nyong subukan, pero nandito kami para ipatupad ang batas ng Sharia. Oo, yan lang. Seryoso siya, hindi biro. Pakinggan niyo ang payaso. Alam mo na ang ibang argumento. Kung ayaw mo dito, umuwi ka sa bansa mo. Bakit namin gagawin yun kung mahalaga ang mga ninuno namin sa pagbangon ng bansa matapos ang ikalawang digmaang pandigdig? Ang mga lolo namin ang nagtrabaho sa mga pabrika ng 20 oras. Ang mga lolo namin ang pumunta rito at nagpatakbo ng kanilang mga negosyo. Ang mga lolo namin ang nagdala sa inyo ng masarap na curry na ngayon ay pambansang putahin ninyo. Kaya paano ninyo kami mapapalis? Hindi kami aalis. Dito kami mananatili. Sabi ko nga, hindi lang kami basta nandito. Nandito kami para mangibabaw. Masaya sila, di ba? Kaya huwag mong isipin na nagbibiro o nagpapalabis lang sila kapag sinabi nila yon. Totoong naniniwala sila doon dahil nakita na nila ang mga henerasyon ng mga politiko sa UK na walang paninindigan. Inuulit natin ito, medyo iba lang. May oras pa tayong makaiwas sa parehong kapalaran, pero nangyayari na sa Australia. Layunin ng video na ito ang ipaliwanag na si Anthony Albanese ang itinuturing pinakamasamang punong ministro ng Australia sa pinakamasamang panahon na siya namang malas natin. 2 taon pa natin siyang titiisin. Sigurado akong sisirain niya ang Australia habang nandyan siya. Sige, kung akala ninyo masama na ang sitwasyon, lalo pa itong lalala. Isa sa paraan niya para sirain ang Australia ay ang pagbaha sa bansa natin ng mga radikal na ekstremista. Pagkatapos ng mga taon niyang pagsisinungaling na hindi niya pinadadali ang pagbabalik ng mga tinatawag na ISIS brides na mga terorista. Alam nyo, ilang linggo na nakalipas, 4 na ISIS terorista ang dumating sa Australia kasama ang mga anak nila. Ngayon, may isa pang 12. Karamihan sa kanila, wala pang kaso. Tingnan niyo ito. Hahayaan kong si Mark Levy ang magpaliwanag ng sitwasyon ng mas mabuti kaysa sa akin. Pakinggan niyo siya. Isa siyang radio host. Sinabi ko nang hindi na ako magpapaligoy-ligoy sa usaping ito. Kaya ito ang mensahe ko sa punong ministro. Pagod na ang mga Australiano na laging nauuna ang political correctness kaysa kanilang kaligtasan. Ang nangyari kagabi sa mga paliparan ng Sydney at Melbourne ay hindi lang kabiguan sa seguridad, kundi isang malaking biro. Nabigla, nagalit, at nandidiri ako. Walang isang babaeng konektado sa ISIS ang inaresto kagabi. 7 ang umuwi at wala sa kanila ang lumabag sa batas. Simula noon, isa sa kanilang naaresto. At may video ako para sa inyo. Panoorin ninyo ito. Kung akala ninyo nagbago na ang mga taong ito, baka si Shamima Begum ay tinanggal na ang burqa at sinabing, "Oh, tingnan, mas westernized na ako." Pakiusap, papasukin ninyo ako kahit pandoloko lang ito. Kahit paano, may nagawa man lang. Ipinakita ng Britanya na mas may paninindigan ito kaysa Australia. Literal na dinadala natin dito ang mga jihadis na mukhang jihadis pa rin. At hindi man lang nagbago kahit konti. Bumalik lang sila sa Australia dahil hindi na nila kaya ang buhay sa Syrian refugee camp. Kaya nagpa siya silang bumalik sa mismong bansang labis nilang kinamumuhian. May dagdag pa ako. Hindi ako makapaniwala. Parang pinadaan lang sa likod na pinto ang mga taga-suporta ng terorismo, hindi dumaan sa International Arrivals Terminal. Trinato sila na parang maharlika o pandaigdigang celebrity. Ngayon, gusto ko ng paliwanag kung bakit may espesyal na pagtrato sa kanila. Kung lahat ng biyahero ay dumadaan sa Immigration, Customs at Arrivals Hall, bakit ang mga taga-suporta ng terorismo ay pinadaan palayo sa publiko? Bakit hindi sila inaresto tulad ng 3 babae na may mabibigat na kaso kabilang ang krimen laban sa sangkatauhan? Nasaan ang pananagutan? Ano ang parusa sa pagsali sa kulto ng kamatayan? Masama ito. Alam mo ba kung sino ang may sala? Ang punong ministro ng bansa, si Anthony Albanese. Pinakamasamang punong ministro. Iyan dapat ang maging palasubtitulong kay Anthony Albanese. Ang pinakamasamang punong ministro sa kasaysayan ng Australia. Huwag mo isipin na siya na ang huling pinakamasamang punong ministro o matagal niyang hahawakan ng record na ito. Hindi niya magagawa yon dahil kung magkakaroon tayo ng isa pang gobyernong Labor o isa pang gobyernong Kaliwa, ang susunod na punong ministro ay magiging mas masahol pa. Walang ibang paraan ng pagwawasto kundi ang paggalaw ng pendulum sa kabaligtarang direksyon. Ibig sabihin, pakanan. Wala nang ibang solusyon. At ang ministro ng Home Affairs, si Tony Burke. Iginit ng gobyerno na babantayan ang mga ito,
Pero sino ang gagawa? Sobra na ang trabaho ng intelihensya. 12 ng full-time na ICO at federal na pulis ang kailangan para bantayan ang isang mataas na panganib na individual. Hindi nila kaya yon dahil wala lang talaga silang sapat na rekurso. Yung lalaki sa Vidacom ay nasa watchlist na. Ano nangyari? Ilang beses na nating nakita kahit sa Britanya. Kilala siya ng mga autoridad. Kilala siya ng MI6 o Prevent o kung ano paman. Pero ano ba talaga ang ibig sabihin ng watchlist? Hindi yan tulad sa pelikula na may walang markang van na laging nakatigil at ay babantay sa labas ng bahay. Hindi ganoon ang sistema. Oo, ang meron lang sila ay parang, sige, may database sila. Ilalagay lang nilang pangalan doon at tapos na. Nakakalimutan na nila kasi wala talaga tayong sapat na resources para bantayan ang bawat isa sa kanila. Ulit, sana madali lang. Sana kung katulad ng pinapakita nila dati noong dekada 90 sa mga pelikulang Hollywood. Madali lang noon kapag kakaunti lang, kapag napakaliit lang ng bilang ng mga Muslim sa bansa ninyo. Kaya nga paulit-ulit namin sinasabi sa inyo, kapag mas marami kayong Muslim, mas dadami ang teroristang pag-atake at mas dadami ang mga radikal. Simpleng matematika lang yan. Hindi nagsisinungaling ang matematika. Kung may 1 milyong Muslim kayo at 1% ay ekstremista, mauubos ang lahat ng rekurso ninyo. Tapos na kayo. 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo. Sino nagbabayad para dito? Tama, kayo. Kayo. Hindi pa kabilang ang tirahan para sa mga simpatisador ng terorista. Ang terror simp ay tamang term. Alam mo ba kung saan nananatili ang mga babaeng ito at mga bata sa Sydney? Sila ay nasa hotel at tiniyak ng Home Affairs Minister na ligtas ang komunidad. Kung magtagumpay ang taong ito, si Anthony Albanese, gusto ko lang idagdag na mas galit ako sa kanya kaysa kay Anthony Albanese. Itong taong ito ay talagang kupal. Sinasabi yan sa istilong, Aussie. Handa ba si Tony Burt na harapin ang mga Australiano ngayon at tiyaking hindi madadala ang radikalisasyon sa ating komunidad? Kaya niya talaga. Nagsisinungaling siya habang nakatitig sa'yo sa mga mata mo. Pinagmamasdan ka niya at puro kasinungalingan ang sinasabi. Marami ko na naipalabas na video niya. Galit ako sa kanya. Ipatupad yung batas sa hate speech dahil sinabi ko ito sa kamera. Galit ako sa gobyernong ito. Galit ako kay Anthony Albanese. At mas galit pa ako kay Tony Burke. Sinabi ko sa iyo na hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa tungkol sa isyong ito. Ganito ang sasabihin ko sa punong ministro. Pagod na ang mga Australiano na ginagawang pangalawa lang ang kanilang kaligtasan kumpara sa political correctness. Sawa na kami sa gobyernong labor na mahigpit sa mga sumusunod sa batas pero mahina sa pambansang seguridad. Mahina, pinakahina. May kasabihan kami, pero alam mo na, kailangan ito sa radyo. Dapat angkop sa radyo. Sige, tingnan mo. Isa sa mga kamag-anak na isa sa mga teroristang ISIS ay nagbigay ng pahayag. Pasensya na, kapatid siya ng ISIS bride na nagbalik sa Australia. Pakinggan mo siya. Tingnan mo ang kapal ng mukha niya. Hindi mo pwedeng iwan ang mga taong mamamayang Australiano. Mamamayang Australiano rin ang mga anak nila. Ayaw mo sa batas, kaya gusto mong magalit. Kung sinasabi mong umalis sila, kung ayaw mo sa batas sa Australia, dapat kang umalis. Tinatanggap namin ang batas. Kung ayaw mo sa batas dito sa Australia, salamat na lang at pakiusap, umalis ka. Sinasabi niya sa mga Anglo-Australian o Australianong hindi Muslim na wala silang kinalaman dahil ang lipunang Australiano ay hiwalay sa Sharia. Oo, sa ating katutubong kasaysayan, wala tayong kasaysayan o kultural na ugnayan sa Islam o Islamismo o Sharia. Kaya natural lang para sa mga Australiano, para sa pangunahing lipunang Australiano na mandiri sa Sharia. Natural lang talaga. Pero sinasabi niya sa mga Australiano, kung ayaw niyo sa mga pumapasok dito, kayo ang umalis. Kaya ako pinakita ang mga video kanina. Oo, balib talaga ang mga taong ito. Kaya hindi, kapatid kong Muslim, may mas mainam tayong solusyon. Babaguhin natin ang batas ng bansa dahil mas marami tayo. Kailangan lang nating gisingin ang mga taong ito. At kailangan pa nating maglunsad pa ng mas maraming pagkilos. Kailangan nating ipakita ang pangit na mukha ng iyong relihiyon at ideolohiya. Kailangan nating gawin ito ng mas mahigpit, mas masigasig, mas agresibo sa masa ng Australia at itulak ang lipon ng Australiano papunta sa kanan ng political spectrum. Iyon lang ang kailangan nating gawin. Ganyan ang mangyayari, kaya sinasabi niya na nirerespeto natin ang batas. Ganito nila igalang ang batas. Kaya nung isang ISIS bride dumating sa Australia, pakinggan at panoorin mo.
ayos. Oh, hoy! Kaya itong radikal at agresibong Muslim ay umatake sa isang mamamahayag na ginagawa lang ang kanyang trabaho. Ibang pinapahalagahan nila sa kultura. Yung naunang lalaki, hindi nila iginagalang o sinusunod ang batas. Kinamumuhian pa nga. Madali lang para sa kanya sabihin na parang may pagpipilian sila. Malinaw na nagdesisyon sila na, sige, kung pupunta tayo sa Australia, kailangan nating dumaan sa lahat ng mga legal na proseso na ito. Kaya si Asia, Aisha, o anuman ang pangalan niya, pumunta sa Australia. Dahil mas mabuti yon kaysa mabulok sa isang refugee camp sa Syria. Dahil doon, para lang sa kanilang maginhawa. Wala silang kahit katiting na respeto sa batas. Hindi nila mahal ang Australia. Galit sila sa Australia at sa lahat ng tungkol dito. Ang tanging dahilan kung bakit hindi sila umaalis na Australia ay dahil ang Australia ay isang welfare state. Karamihan sa mga taong ito ay hindi naman nagtatrabaho. At alam mo, Centrelink. Pagpalain nawa ng Diyos ang Centrelink para sa kanila. Nasa Melbourne Airport ako, hinihintay ang pagbalik ng 2 tinaguriang ISIS brides at mga anak nila. Nakatayo ako dito sa harap ng pintuang ito dahil habang naghihintay ang media sa loob ng paliparan, palihim silang inilabas ng sa tingin namin ay mga security ng paliparan dito sa gilid na ito. Ayan siya. Nirerespeto nila ang batas. Sige, hindi nila nirespeto. Kinamumuhian nila ang batas. Kinamumuhian nila ang Australia. Hindi lang yan ang nangyari. Naalala mo nung dumating sa Australia, ang unang grupo ng mga tinaguriang asawa ng ISIS? Tingnan mo tong lalaking to. Kinamumuhian nila ang mga babae. Kinamumuhian nila ang mga babae. Tingnan mo tong mukhang jihadi na payaso. Diyos ko, ibaba na lang natin ang itsura. Bakit hindi mo ginawa ng mas mataas? Bakit nila pakasal sa isang teroristang ISIS? Makinig ka sa mukha niya. Makinig ka, pakinggan mo yon. Tingnan mo ang mukha niya. Bakit ang mga bata? Huwag kang tumanimik ka. Malandi ka. At sino ang nagpapahintulot nito? Anthony Albanese, ang pinakamasamang punong ministro sa kasaysayan ng Australia. Kaya taliwa sa sinabi ni Mark Levy, mula nun, isa sa mga teroristang ISIS na ito ay naaresto na. Pero tingnan mo siya. Tingnan mo ang itsura niya. Sa tingin mo ba ay nagbago na siya? Hindi pa kasi sila nagbago. Sinabi ko ito dahil si Shamima Begum ay nagpapanggap na nagbago at gustong ipakitang iniwan na niya ang niqab. Tingnan mo ito. Diyos ka. Ito ang ISIS. ISIS pa rin siya. ISIS pa rin ang drum na ito. Anong ginagawa natin? Bakit kailangan nating gawin ito? Nakahanap sila ng butas sa batas. Nakahanap sila ng paraan para samantalahin ang batas ng Australia. Ginagawa nila yon dahil pinapayagan natin. Demokrasya tayo, kaya hindi natin pwedeng sabihing wala tayong kinalaman at sinubukan lang natin pero wala tayong nagawa. Kayong lahat ang gumubuo sa Australia. Isa tayong demokrasya. Nangyayari ito habang tayo ang may pananagutan. Hindi ito basta mawawala. Nagpapapasok tayo ng mga barbaro mula sa mga kulturang marahas na galit sa Australia. Magbabayad ang Centrelink sa mga anak niya o sa kanya, sa pamilya niya. Nagpapalaki tayo ng isang buong henerasyon ng mga tao na galit sa atin. Galit sa Australia, galit sa kanduraning sibilisasyon, galit sa kanduran. Lagi nilang tingin sa Australia ay tuta ng Amerika. Ang Amerika na bumubomba sa mga Muslim na bansa. Ipinakita ko sa inyo ang video ng tanga mula Inglaterra na nagsabing sila ang nagtayo ng bansang ito. Hindi sila ang gumawa nito. Noong dekada 50, wala pang 1% ng populasyon ng UK ang mga Pakistani o Muslim na dumating doon. Ngunit sinasabi nilang sila ang nagtayo o muling nagtayo ng UK na hindi naman totoo. Kailangan pa nilang mag-imbento ng kwento para bigyang katwiran ang presensya nila. Sinasamantala nila ang inyong pagiging magalang. Dahil karamihan sa mga Australiano ay magalang, pati rin ang mga Briton noon. Pero hindi na ngayon. Kaya nagiging mas mahigpit ang pananaw ng mga tao sa imigrasyon. Mangyayari talaga ito. Sana hindi tumagal ng 1 dekada. Sana hindi abutin ng 10 taon para sa Australia. Dahil kung abutin tayo ng 10 taon para baguhin ang direksyon ng bansang ito, mas lalala pa ang mga bagay. Maraming tao ang masasaktan. Maraming tao ang masisindak at mapoprovoke ng walang dahilan. Gagawin ng mga Muslim ang gusto nila. Kabilang, ang teroristang pag-atake at anti-Semitismo. Guguluhin kanila sa pagharang ng kalsada. Nagawin nilang mga muske ang mga simbahan. Dapat nabanggit ko yan sa isa sa mga hula ko.
Makakakita ka ng mas marami pang panununog sa mga simbahan. Makakakita ka. Ito ang hula ko bilang 11. Makakakita ka ng mga simbahan na biglaan na lang nasusunog. Makikita mo yan. Kung saan dumadami ang populasyon ng Muslim sa kung anong dahilan, ang mga gusaling panrelihiyon o mga lugar ng pagsamba ng ibang relihiyon ay bigla na lang nasusunog. Nangyayari ito ngayon sa Hapon, nangyayari na sa Canada, UK at Pransya. Di pa ito nangyayari sa Australia pero mangyayari rin. Nakakatakot ito. Kailangan nating magising mga kaibigan.